test, and kailangan naka 3 years employed ka kay employer at the same occupation. Hindi mo na kailangan ng skill assessment pag naka 3 years ka kay employer. So, dalawa yung pathway mo pag apply ng PR. Makikita niyo sir yan, both direct entry and transitional, kinanire-require siya ng English test. Ito yung yung IELTS or PTE. Masking professional ka, Yes sir. college level. Maski kunyari po kung umalis tayo dito nang hindi tayo nanapan ng skills assessment, pag mag-a-apply tayo ng PR, kailangan natin kumuha ng skills assessment. Both po yan sa wife, Sa po applicant po. Hindi po yun. Pag dito po kayo, ang pipiliin nyo, no need na. Pag maghihintay kayo ng 3 years, pero kung kailangan gusto nyo na at willing na si employer na mag-apply kayo ng PR, and then gusto nyo na rin, pwede ka, you can go to anytime. Yung So nag-apply na sir, hindi kasama po yung wife. pag nag-apply po kayo, once na nag-grant kayo, pati na yung asawa nyo ng family nyo, Hanapan din i-apply sila ng natin. IELTS din. Pag PR na kayo, PR na rin sila. I-apply natin. Pero hindi na sila kukuha ng Hindi na po. separate na IELTS. Kung sino lang po yung primary na nag-apply, okay. siya lang po yung mag-apply na, magkukuha na English test. Sa transitional, hindi na required yung English IELTS kung more than 3 years ka na sa company. Required din. Yung required pa rin po, Ah, yung English test. required. Ang skills assessment lang po yung I accepted. see, I see. Okay. Okay po. Ay, ito po. Ayan po. Yung English test, makita natin yung PR, yung direct entry tsaka transitional kailangan ng English test. Ito yung dalawang English test po. May 4 na English test tayo. The IELTS, PTE, TOEFL, and OTE. Pero kadamitan, dalawa lang po ang ginagamit natin, the IELTS and PTE. The PTE, ito po yung face-to-face testing. Ito po yung with passing grade, kailangan 6 pataas ang passing grade niya for every each component po. Yung listening, reading, writing, and speaking, kailangan po every components, ang points niya po 6 pataas. While the PTE, ito po yung online testing, ang passing grade niya po is 50 each for every components. Pag kailangan niyo po ng reviewer for the PTE, message nyo lang po kami, i-send namin yung link para mag-view for the reviewer. Ngayon tatanungin niyo po kung tatanungin ko alin mas madali kung IELTS o PTE. Depende po yan kung saan kayo mas komportable. Kasi may adjustment po yung dalawa yan. Si IELTS is face-to-face testing, ito po yung since kayo harapan niyo siya. Pag gusto yung patulit yung tanong, pwedeng maulit. Yung sa IELTS, yung face-to-face testing. Pero pag sa online kasi, di ba, computer lang yan eh. Pag may hina yung boses natin at hindi masyado na-receive ni computer, pwedeng less points. Di ba po, yun yung mga pointers na may adjustment. So, and then, ang kagandahan nga lang po niyan, pwede kayo, pag bumaksa kayo sa on-first test, pwede kayo mag-retake. Kasi wala naman po sinasabi dyan na, na limit. Okay. So, pwede kayong mag-retake. Kailangan nyo lang po talaga, pagplanuhan, sa pagkukuha po ng English test, kailangan po talagang nag-review tayo, kailangan po natin bigyan ng time. Kasi for every exam na kuha natin, may bayad po. So, kailangan po talaga natin, pagbigyan ng time. Sa yung review material, sir, meron kayo nun? Opo, for the PTE reviewer, meron po tayo. Okay. Meron po siya, may bayad din po. So, ito po, yung pag nakakuha naman kayo ng English test, ang skills validity niya is 3 years. Kaya kapag nagpaplano po kayo to get ng PR, na po kayo, mabigyan niyo ng time na na kayo in advance, mag-take na kayo ng English test. Kasi since 3 years naman siya, mahaba-haba yung panahon. If you are 40, ba sabi ko kanina 45 years old yung yung limit. Yung iba kasi nangyayari sa mga kabayan natin, kung kailan 44, magpo-45 doon sila kukuha, hindi naman agad-agad sa nakakasigurado tayo sa English test, pag kumuha tayo pasado agad. So, ulit sila, mag-retake na naman sila. So, yun yung naghahabol sila sa oras. Pero kung may plan kayo na mag-apply for PR, i-secure na natin yung mga requirements. And then
skills assessment. So pag mag-a-apply po tayo ng PR, kailangan always updated po yung skills assessment at English test. Kailangan valid po. Employer's approval, English test, and kailangan naka 3 years employed ka kay employer at the same occupation. Hindi mo na kailangan ng skill assessment pag naka 3 years ka kay employer. So, dalawa yung pathway mo pag apply ng PR. Makikita niyo sir yan, both direct entry and transitional, kinanire-require siya ng English test. Ito yung yung IELTS or PTE. Masking professional ka, Yes sir. college level. Oo. Maski kunyari po kung umalis tayo dito nang hindi tayo nanapan ng skills assessment, pag mag-a-apply tayo ng PR, kailangan natin kumuha ng skills assessment. Both po yan sa wife, Sa po applicant po. Hindi po yun. Pag dito po kayo, ang pipiliin nyo, no need na. Pag maghihintay kayo ng 3 years, pero kung kailangan gusto nyo na at willing na si employer na mag-apply kayo ng PR, and then gusto nyo na rin, pwede ka, you can go to anytime. Yung So nag-apply na sir, hindi kasama po yung wife. pag nag-apply po kayo, once na nag-grant kayo, pati na yung asawa nyo ng family nyo, Hanapan din i-apply sila ng natin. IELTS din. Pag PR na kayo, PR na rin sila. I-apply natin. Pero hindi na sila kukuha ng Hindi na po. separate na IELTS. Kung sino lang po yung primary na nag-apply, okay. siya lang po yung mag-apply na, magkukuha na English test. Sa transitional, hindi na required yung English IELTS. It's kung more than 3 years ka na sa company. Required din. Yung required pa rin po, Ah, yung English test. required. Ang skills assessment lang po yung I exempted. see. Okay. Okay po. Ay, ito po. Ayan po. Yung English test, makita natin yung PR, yung direct entry tsaka transitional kailangan ng English test. Ito yung dalawang English test po. May 4 na English test tayo. The IELTS, PTE, TOEFL, and OTE. Pero kadamitan, 2 lang po ang ginagamit natin, the IELTS and PTE. The PTE, ito po yung face-to-face testing. Ito po yung with passing grade, kailangan 6 pataas ang passing grade niya for every each component po. Yung listening, reading, writing, and speaking, kailangan po every components, ang points niya po 6 pataas. While the PTE, ito po yung online testing, ang passing grade niya po is 50 each for every components. Pag kailangan niyo po ng reviewer for the PTE, message nyo lang po kami, i-send namin yung link para mag-view for the reviewer. Ngayon, tatanungin niyo po kung tatanungin ko alin mas madali kung IELTS o PTE. Depende po yan kung saan kayo mas komportable. Kasi may adjustment po yan, dalawang yan. Si IELTS is face-to-face testing, ito po yung since kayo harapan niyo siya. Pag gusto yung patulit yung tanong, pwedeng maulit. Yung sa IELTS, yung face-to-face testing. Pero pag sa online kasi, di ba, computer lang yan eh. Pag mahina yung boses natin at hindi masyado na-receive ni computer, pwedeng less points. Di ba po, yun yung mga pointers na may adjustment. So, and then, ang kagandahan nga lang po niyan, pwede kayo, pag bumagsak kayo sa on-first test, pwede kayo mag-retake. Kasi wala naman po sinasabi dyan na, na limit. Okay. So, pwede kayong mag-retake. Kailangan nyo lang po talaga, ang pagplanuhan, sa pagkukuha po ng English test, kailangan po talagang nag-review tayo, kailangan po natin bigyan ng time. Kasi for every exam na kuha natin, may bayad po. So kailangan po talaga natin pagbigyan ng time. Sa yung review material sir, meron kayo nun? Opo, for the PTE reviewer meron po tayo. Okay. Meron po siya may bayad din po. So ito po yung pag nakakuha naman kayo ng English test, ang skills validity niya is 3 years. Kaya kapag nagpaplano po kayo to get ng PR, na po kayo, mabigyan niyo ng time na na kayo in advance, mag-take na kayo ng English test. Kasi since 3 years naman siya, mahaba-haba yung panahon. If you are 40, ba sabi ko kanina 45 years old yung yung limit. Yung iba kasi nangyayari sa mga kabayan natin, kung kailan 44, magpo-45 doon sila kukuha, hindi naman agad-agad sa nakakasigurado tayo sa English test, pag kumuha tayo pasado agad. So, ulit sila, mag-retake na naman sila. So, yun yung naghahabol sila sa oras. Pero kung may plan kayo na mag-apply for PR, i-secure na natin
yung mga requirements. And then the skills assessment. So pag mag-a-apply po tayo ng PR, kailangan always updated po yung skills assessment at English test. Kailangan valid po.